Nakita natin na pwedeng maging mabilis ang recovery ni Kai Sotto mula sa kanyang ACL injury at binasingan natin mula na mismo sa isang rehabilitation center sa US ang proseso. Kailangan nga lang talaga ng disiplina at dapat hindi nagpapabaya si Kai sa kanyang schedule at workout para maging mabilis ang kanyang pag-recover. Posible nga talaga na makarecover kaagad si Kai Sotto mula sa ACL injury. Patunay na dyan ang steps ng Elevate Rehab Center sa US at kung nasunod ng tama ni Kai ang proseso, hindi ito nag-skip sa workout at nagkaroon ng tamang disiplina, ay posible na umabot pa siya sa FIBA Asia Cup at nasa bench na nga ng Gilas, cleared na para sa ensayo. Hindi rin nawawala yung posibilidad na maging mabagal ang recovery ni Kai Sotto at ito ay kung nagpabaya siya sa proseso at tinamad sa mga rehab workout. Sa tamang steps at paggabay ng kanyang conditioning coach ay posibleng magawa ni Kai na makarecover kaagad mula sa ACL injury at kung titignan natin ang steps ng Elevate Rehab Center sa US ay nagawa na ni Kai. Ang una, nagsimula na ito sa kanyang rehab routine, movement at medicine ang number 2 at sigurado tayo na hindi nagpapabaya si Kai dito. Maintain strength, ito ang pangatlo sa listahan ng Elevate. Don't break the routine, ito ang pang-apat at yung parte na kailangan ng matinding disiplina sa sarili ni Kai kung gusto niyang gumaling kaagad. Proper nutrition ang panglima. Sa tingin natin walang problema dyan dahil meron siyang fitness coach. Get more sleep ang pang-anim. Maraming oras si Kai ngayon para matulog at yung training ng both sides ng kanyang paa ang pang-pito. Doable ang mga steps o kayang-kaya ni Kai Sotto ang mga steps na ito sa paggabay nga rin ng kanyang doktor at fitness coach, kaya posible na makabalik nga kaagad itong si Kai sa hard court at yung minimum time lang ang kakailanganin niya para makarecover mula sa ACL injury. May nakarecover naman mula sa ACL tear in 6 months lamang at ito ay si Kendall Wallace, isang basketball player. Nakadepende nga sa severity ng injury at yung disiplina nga sa workout sessions at pag-inom ng gamot, mga bagay na nakakaapekto sa paggaling ng isang player mula sa ACL injury. Kung nagpabaya si Kai, sigurado na matagal ang recovery, pero kung naging maingat at hindi nag-skip sa kanyang routine, magiging madali kay Kai na makarecover. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na ang ACL injury ni Kai Sotto ay nakuha niya sa laro at nakalagay nga na buo niyang makukuha ang bayad ng kanyang kontrata. Ang tanong ngayon, magkakaroon kaya ng pagbabago sa karera ni Kai Sotto kagaya ng bagong team kapag nakabalik na ito sa hardcourt? AG Ado, malakas pa rin ang laro, mas malala pa nga ang nangyari sa kanya kumpara dito kay Kai Sotto, kaya asahan natin na makakabalik nga rin ng malakas itong si Kai sa basketball court. Maganda-ganda ang naging stats ni AG Ado sa FIBA Asia Cup qualifiers. Merong opensa at depensa, pero kagaya nga ni Junmar, kailangan pa rin ng isang 7-footer na Kai Sotto para mas maging epektibo ang kanyang laro sa loob ng paint para sa Gilas team. Sigurado naman na makaka-recover si Kai mula sa kanyang injury kagaya ng mga ibang basketball players. Ang hindi lang natin alam ay kung gaano nga katagal ang recovery time na kanyang kakailanganin, at sigurado naman na magkakaroon nga ng update si Kai Sotto kagaya ng ginawa niya noong nagsimula na siya sa kanyang rehabilitation workout. Sa ngayon, wala na muna tayong 7-3 player, pero asahan natin na makakabalik nga rin itong si Kai sa hardcourt.